example, kung mabot ka pala nga ni Dino, magulat siya, kasi siya. Ang ilan sa kanilang mga kapitbahay, naglagay na ng tent sa labas ng natira nilang mga bahay. Sir, wala may tubig ganito ron. Wala pa diferente kayo. Wala may kataon. Dumahugmak naman siya. Nasa 420 na pamilya sa naturang komunidad ang nangangailangan ng tulong. Wala pa dyan, sir. Ang hinabang din nga paabot pagkaon, tubig wala. Ang vlogger lang nasa ilim, okay na magkinamarasa dito, sir, kung na-vlogger. Ay gusto ko nilang kaon. Ayon sa barangay, wala pa talagang lumarating na tulong para sa mga residente. Hinihintay pa raw nila ang listahan ng mga apektadong pamilya upang maisalitin na sa mga kinauukulan. Kasi hinihintay pa namin yung mga listing ng mga chairman. So para masantin namin doon, in-include ko, hindi ko pa alam kung anong yung maibigay ng basic living. Nagdeklara na din ng barangay level state of calamity upang makapaglabas ng pondo. Sa dami ng pamilyang apektado, hindi raw ito sapat. Mula sa GMA Regional TV, RG Relato, nakatibo, 24 oras. Tuloy ang pag-ibig sa Senado dahil sa tuwing banda sa seguridad ito. Ministado ng isyo ang 18 pagkakasabi ng Lord Hidalgo at kanilang abogado. Nakatutok si Ian Cruz. Higit na mas marami pa ang mga pulis sa paligid ng Senado ngayong araw kumpara kahapon. Ayon sa National Capital Regional Police Office, patuloy ang threat assessment matapos sabihin ni NBI Director Melvin Matibag na may seryosong banta sa institusyon. May threat na rin palagi pong handa yung NCRPO. So, sa anumang pwedeng mangyari. Anong alert status ngayon? Alert status po ng NCRPO is we are on heightened alert. And comes 5 p.m. Ay, kahapon po 5 p.m. pala is we are already on full alert. Nagsagawa rin kanina ang mga tauhan ng Pasay LGU ng clearing operation sa Jokno Boulevard. Kasama sa pinalis ang mga ginawang kabayan ng mga Duterte supporters sa Desert Island. Ang nagaraw kasi nila isang buwan na raw sa lugar. Turari nila, okay lang naman yan eh. Pagka wala lang silang ganyan sa nakausla, kasi pwede naman sila mag-schedule, o. Sa 8 a.m. to 8 p.m. sinasabi nila. Kaya ang kaso, taong sa Manila, dito sa Tumitira, Ang official website ng Senado na-hack. Sa isang statement, inutupan ng Senado ang pag-deface sa kanilang website. Pero wala naman daw na kompromiso na sensitibo o confidential information. Inako ito ng grupo ng kapilala na SecPH. Pinamonitor daw nila ang nangyayari sa gobyerno kaya dapat daw maging tapat at huwag pagsilbihan ng personal na interes o dinastiya. Hindi pa makakumpirma kung may kinalaman ito sa sinasabi ni Matibag na banta sa Senado. Meron siya binigay na